Hi guys, samahan nyo ako. Buksan natin itong SJ-Cam Action Camera C100. Bumili ko nito para sa aking bike dashcam. Kasi mayroon akong ginagamit na dashcam. Mahina na yung baterya. Hindi na ako makapag-record ng 30 minutes. So normally ang nare-record na lang mga 20 minutes. Ang rate ko 25 minutes plus. Tsaka kailangan kong i-charge lagi. Pero maganda naman ang image nito. Pero yung audio niya hindi ganun kaganda. Ngayon, naghanap ako ng pinakamura. Ito ang nakita ko. 2K ang kanyang resolution. Long run time 3 hours. Ewan ko kung totoo. Pero yung makapag-record ako ng 30 minutes, maganda na yon. Pero kung 2 hours or 3 hours, mas maganda. Hindi ko kailangan ang magandang camera para dun sa aking dashcam. Kasi meron din akong 360. Sayang naman kung gagamitin ko tong parang dashcam. Dahil ang lakas mag-init nito. Malakas mag-init. At syempre, sayang yung battery life kung ito yung gagamitin ko. Tapos, mabigat pa. At napaka-delicate na camera nito. Napaka-delicate na action cam. Malaglag lang to o bumagsak, siguradong tatama yung kanyang fisheye lens. Ayan, pag tumama yan, mahal magpapalit ng lens. Kaya, kung pang bike dashcam, pwede na tong ganito. Hindi na kailangan ng mahal. Hindi rin kailangan ng 4K. Hindi rin kailangan ng masyadong mataas o maganda. Ang kailangan lang long recording at yung record mo malinaw, okay na yon. Yung audio, hindi rin kailangan ganong maganda. Kasi pag maganda audio, sigurado mahal din tulad ng GoPro. Mahal yon. So, sayang lang, di ba? Kaya ito, naghanap ako ng mura, masubukan. Tapos, magnetic yung likod nito. So, maraming option ang pwedeng gawin. Maraming mount na pwedeng gawin. Okay, atin nang buksan. Ganito para hindi masira yung ito yung mga accessories. Ayan, camera, waterproof case, back clip, frame mount, base mount, screw, lanyard, car flat mount, charger, adhesive sticker. Take apart. Okay, yung ganun pala. Ito yung camera, naka-mount na yung casing. Medyo maliit nga siya. Ayan. Tapos, magnetic daw eh. Oo nga, magnetic nga. Kumapit sa bakal. Magnetic nga siya. Ayan, maliit nga lang. Maliit nga lang. Okay, ito yung camera niya. Yan yung camera. Ito yung kanyang casing. Waterproof casing.
So pwedeng gamitin pag umuulan or pag nagsiswimming. Yan, live case niya. So ngayon, tingnan natin yung mga kasama. Ito yung manual. Later na lang natin basahin. Ito yung mga accessories. Ito yung pangmunas. Ito yung frame. Yan. Okay. Ito yung clip frame. Yan. Maraming accessories. Ito yung lanyard or yung safety line, magandang kinakabit dito para sigurado ano man mangyari, safe yung camera nyo. So cable charger, charging cable, ito na yung mount para sa chest mount o kung saan man. Okay, magagamit siya. Yan. Tapos ito yung screw, ito yung thumb screw. So marami na rin siyang kasama. Yan ang mga kasama. Zoom natin. Yan. So yan ang mga kasama. Tsaka ito. Yan. Ito yung screw. So ngayon buksan natin. Hindi pa siya na-charge, pero malamang pwede na siguro to. Ngayon tingnan natin yung manual. Naku, ang liit ng text. Okay, lagyan natin ng card. Yun. Tapos para mag-record, ibig sabihin nagre-recording pagka nagpo-plus. Okay button while recording, the camera 6 and the recording stops. Yan, naminto na. So ibig sabihin pagka naka steady yung lights niya, ibig sabihin naka video mode. Tapos pag magre-recording, press okay, this one already in recording mode. Okay. So, hindi ganun kalakas yung magnet niya. Subukan natin tanggalin yung plastic niya sa likod.
Tingnan natin kung dudulas pa rin. O hindi siya dumulas. Nawala na yung dulas niya. Kailangan lang palang tanggalin yung plastic. Yan. So kahit paano kakapit sa bakal. Meron akong magnet. Pero nakakatakot gamitin. Dahil hindi naman siya ganun kalakas. Hindi ko isusugal na walang safety line. To kailangan may safety line. Kailangan nakakabit to bago nyo gamitin. Ikabit natin to. Ikabit natin dito. Yan. So, ganyan ang kabit. Ngayon, ikakabit natin sa Ulanzi Hummingbird. Bakit ko dito kinabit sa Ulanzi Hummingbird? Kasi dito madaling magpalit-palit. Tulad nito meron akong magnetic. Ito magnetic to, malakas. So madali kong ikabit. Ayan. Madali kong baguhin. Oh. Diba? Yun para sa charging. Okay. So madaling magbago. Ito, tingnan nyo to. Magnetic. So ganito rin ang gamit ko sa bike. Kaya madali ako makapag-palit-palit. Madali ko siyang ilipat. Ganyan lang. Okay. So, sa ngayon, ito muna ang gamitin natin. Maliit yung space niya. Maliit yung footprint. Yan. So, ngayon, ito na yung mga accessories. Sabi na lang muna natin. Yan. Meron pa pala. Oh, ito yung mga mount na pwede ikabit sa helmet. Merong flat dito, merong curve. Yan. Dami-dami accessories. Sa accessories pa lang panalo na. Sa halagang 53. Okay na rin. Ngayon, install natin yung app. So, to install the app, kailangan nating i-download yung app camera. So, install natin. So, hintayin muna natin matapos ang installation. Okay, let's open the app. Okay, let's on. So, password 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 connect. Yeah. So, dapat nakaganito. Sabay ganyan.
Okay. Kabit muna natin dito. Ang hirap tanggalin. Yan, ganyan. So ito, nakakonekta tayo. Video Labs. Ito yung car mode. Ito yung kailangan ko. Mataas na rin ang resolution niya. 2K. 2K, okay na yan. Maganda na yan. Ito yung Video Lapse. Kung kukuha kayo ng time lapse, ayan yung timing niya. So sa video, ito yung resolution niya. Maganda na rin. Ito yung Full HD. Then ito yung ito yung 2K. Ito 2K, maganda na to. Ito yung loop recording niya, 5 minutes. Ayan. Okay, now let's try to record first. Ayan. Loop recording. So, stop natin. Tingnan natin. Wow. Pwede na. Maganda na rin. Ito nga pala testing ko. Hapon, papagabi. Ayan, maliwanag pa. Ito yung time na magandang mag-testing. Dahil mula sa liwanag, papunta sa dilim. Ayan, papasilim na. Ayan, nakita nyo naman hindi siya ganong magalaw. Walang stabilization yan. Pero, pag nakakabit sa seat post, para siyang may stabilizer. Hindi ganong magalaw, diba? Ito yung C100 ng SJ Cam. So, kung titignan nyo yung video clip niya, hindi siya ganong manoise. Okay na to, maganda na to. Yung audio recording nga lang niya, hindi ganon kaganda. Pero, nagagawa ng paraan yan. Pwede nyo gamitin yung mobile phone nyo or separate na audio recorder para ma-pick up nyo ng maganda yung sounds nyo. Ito nga lang, yung camera na ito, wala siyang input para sa audio. Kaya talagang separate kayong magre-record. So, para sa dedicated na dashcam, panalo na dito. Tapos, ang maganda pa, pwede kayong mag-record ng more than 2 hours. Kasi nasubukan ko na nakapag-record ako ng 140 minutes. Ibig sabihin, nasa 2 hours and 20 minutes. Iyon ay hindi ako kumukonect sa cellphone ko. Dahil pag kumunik ako, baka kalahati lang o baka isang oras lang. Kaya, madali lang naman. Pipindutin nyo lang ng for 3 seconds, press and hold, tapos magbabibrate na yon. Tapos, press nyo once, mag-i-start na yun ng recording. And then, to end the recording, press again once. Dahil pag nag-press ka ng twice, magiging connection yon ng phone nyo at saka ng SJ Cam C100. Ito yung recording ng gabi.
na may ilaw sa mga poste. Malinaw, maganda. Ito naman yung recording na ikinabit ko sa frame ng bike ko. Ayan, hindi rin siya magalaw, magandang tingnan. Hindi katulad pag nakakabit sa handlebar, masyadong magalaw kasi siyempre kailangan nating magbalanse. Kaya hindi advisable sa handlebar o kaya sa case mount dahil magalaw din. Sa mga test ko na ginawa, ang mount sa seat post at sa body frame ang pinaka-stable sa lahat.